Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay tayong ipapaubaya dahil sa utang na loob kahit na mahalaga sa atin. Hinahayaan na lang natin na mapunta sa iba. Pero paano kung dumating ka sa puntong gusto mong bawiin ang ipinaubaya mo? Ano ang gagawin mo? Dear Papa Dudut, pangunahan ko na kaagad kayo at ang mga makakarinig nitong kwento na oo nga at nagkamali ako. Isa lang ang sigurado. Biktima din ako sa naging sitwasyon ng storyang ito. Biktima ako ng isang damdamin na hindi na kayanang kontrolin ng isip at ang pinairal ko ay emosyon at nararamdaman ko. Hindi ko rin naman hinihingi na intindihin ako ng makakaalam ng kwento kong ito. Pero sana lang ay huwag ding mangyari sa kahit isa na makakarinig nito sa inyong programa. Itago niyo po ako sa pangalang Trina. May ilang taon na rin ang nakakalipas nang mangyari ang isang bahaging ito ng aking buhay na magpahanggang sa ngayon ay nananatiling lihim dahil napaka-sensitibo ng bagay na ito na kapag nabunyag ay masisira ang maraming buhay. Lumaki ako sa ate ko na tawagin na lang nating Greta. Siya na ang kinilala kong magulang matapos kaming iwan ng aming tatay nang mamatay ang aming ina. Sumama ang tatay namin sa ibang babae at kinalimutan na yata niyang may dalawa siyang anak na umaasa sa kanya. Kaya naman dahil sa pangyayaring yon ay napilitan ang ate ko na tumayong ama at ina para sa akin. Sobra kaming naging malapit sa isa't isa dahil wala naman na kaming iba pang aasahan kundi ang aming mga sarili. Mabuti na lamang at nagtatrabaho na siya noong mga panahon na yon. Kaya may pinagkukunan kami para tustusan ang aming mga pangangailangan, pati na ang aking pag-aaral. Iginapang niya ako hanggang college dahil madalas niyang sabihin sa akin na yun na lang ang maiiwan sa akin kung sakaling siya naman ang mawala. Nangako din siya sa akin na hindi siya magbo-boyfriend hanggat hindi ko nasusuot ang aking toga at hawak ang aking diploma. Sobrang sakripisyo talaga ang ginawa ng ate ko. Nandun pa nga yung nagka-boyfriend ako pero hindi niya ako tinutulan dahil sabi niya kung yon ang inspirasyon ko. Okay lang basta huwag ako magpapabaya sa eskwela. Pero dahil sa hiya ko sa ate ko kahit na mahal ko ang naging boyfriend ko noon na itago na lang natin sa pangalang Philip na mas matanda sa akin ang bahagya ay nakipaghiwalay ako. Tamang desisyon na rin siguro yon dahil mas nakapag-focus ako sa pag-aaral. At pinangatawan na namin ang ate ko na walang magdonobyo hanggat hindi nakakaakyat ng stage at matapos ang kinukuha kong kurso. Trina, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Ano yun, ate? Ay hindi na, sa ibang araw na lang siguro. Sabihin mo na, ano nga yun? Hindi ko alam kasi kung… wala. Hayaan mo na, saka na lang siguro. Ito naman dali na, ano yun? Kasi ano eh. Alam mo ate, sa totoo lang, nung isang araw pa kita napapansin na di ka okay eh. Parang may tinatago ka sa akin na di ko naman malaman kung ano. Tungkol ba sa pagiging di mo okay ang sasabihin mo? Nahihiya kasi ako eh. Ay naku, tayo na nga lang dalawa, magkakahiyaan pa tayo. Paano ko magsasabi din sa'yo kung ikaw naiilang ka sa akin? Saka, kailan ka pa natutong mahiya sa akin? Nakakapanibago ha? Kasi Trina, si Philip eh. Sinong Philip? Yung ex ko? Oo, siya nga. Oh, ano naman ang meron kay Philip? Kasi… Naliligaw siya sa'yo? Hindi. Eh ano? Kami na. Oh, ano namang masama doon? Siyempre nahihiya ako kasi naging kayo tapos sinagot ko.
At kami na ngayon. Sus, isang buwan lang naman kaming naging kami noon. Ako pang nakipaghiwalay. Wala yun. Kailan pa kayo? Mga 2 weeks na. Sorry hindi ko rin sinabi na nililigawan niya ako. Para kang ewan ate. Kahit papapuntahin mo dito yon at dito ka magpaligaw, wala namang kaso sa akin yun. Para kasing sinubukan ko lang magka-boyfriend nung sinagot ko siya pero di ko naman talaga ganun kagusto yun. Thank you Saan? sa pag-intindi. Hindi ko nga maintindihan eh. Kung bakit ko siya sinagot? Kung bakit ka nagsusorry at nagpapasalamat sa akin, hindi naman kailangan. Thank you talaga. Ate, oras mo naman para bigyan mo naman ng panahon ng sarili mo. Hindi nga ako nakatupad sa usapan natin eh. Na? Na magbo-boyfriend ako pag napagtapos na kita ng pag-aaral. Hayaan mo na yun. Isang sem na lang naman graduate na ako. Saka, nagkakaedad ka na rin. Dapat nga ngayon may asawa ka na eh. Sa tingin mo ba, si Philip na? Ano ka ba? Masyado pang maaga para isipin ko yan. 2 weeks pa nga lang kami. Hindi naman nakukuha sa matagal na relasyon yun. Teka, bakit ba inayawan mo si Philip dati? Hindi ko rin alam eh. Siguro dahil sa edad na rin. Tsaka sabi ko nga, di ba? Di ko naman talaga siya gusto. Parang nag-try lang ako na magka-boyfriend noon. Yun lang yun. Eh ngayon, may boyfriend ka ba? Ayoko na muna. Masaya naman ako eh. I'm single but happy. Ayos na yun. Oh, bakit di mo sagutin yan? Si Philip? Eh di sagutin mo na. Mamaya na lang. Sagutin mo na. Sa kwarto muna ako. Baka ayaw mong marinig ko ang mga kakornihan na sasabihin mo. Trina, thank you uli. I love you, ate. Papadudot, sa totoo lang ay nagulat ako at bahagyang naapektuhan ng sabihin ng ate ko na may boyfriend na siya. Una, dahil nangako kami sa isa't isa na wala munang magnonobyo hanggat hindi ako tapos, at pangalawa dahil ang naging boyfriend pa niya ay ang lalaking minsang kong minahal. Nagpanggap na lamang ako na baliwala sa akin ang lahat ng pinagsamahan namin ni Philip. Pinalabas ko na hindi ko naman talaga gusto ang lalaking minsang naging kami na siyang karelasyon ng ate ko noong mga panahong yon. Parang gustong tumulo ng luha ko. Pero nakita ko ang saya sa mga mata ng ate ko, kaya wala akong karapatan para pigilin ang kasiyahang nararamdaman niya habang binabalita niya sa akin na may boyfriend na siya. Isa pa sa lahat ng sakripisyo ng ate ko ay panahon naman niya para maging masaya. Parang gustong pumutok ng dibdib ko, papadudot. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pero isa lang ang malinaw sa akin noong mga panahon na yon, mahabang panahon na nagtiis ang ate ko para sa akin. Siguro naman ay panahon ko naman para ako ang magbigay. Isa pa ay iniisip ko na lamang na mag-boyfriend pa lamang sila, pupwedeng hindi sila magkatuluyan. Medyo makasarili ba ang dating? Pero yon ang isa sa mga pumasok sa isipan ko na pinilit kong burahin. Kaya dahil sa nangyari ay ibinuhos ko na lamang ang panahon ko sa pag-aaral at umasa ako na makakakita rin ako ng lalaking para sa akin. Hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos ko. Araw na hindi lang ako ang naghintay kundi pati na rin ang ate ko. Pero hindi ko inaasahan na sa mismong araw ng graduation ko ay masosorpresa ako. Hindi dahil sa isang regalo, kung hindi dahil sa mga nalaman ko. Congratulations, Trina! Congrats ha. Congratulations din sa'yo ate dahil napagtapos mo ko. Thank you ha. Magdodrama lang ako ng konti ha. Ano na naman yan? Teka, babasahin ko. Huwag kang tatawa ha. Ito na. Gusto kong magpasalamat sa'yo dahil kung wala ka, wala ako. Tumayo kang nanay, ate,
at kaibigan ko. Kasama ko sa saya, hirap at ginhawa. Di mo ko iniwan at di ako nag-isa. Kapag ako ay malungkot, ikaw ang nagpapatawa. Ate ko, ikaw ay nag-iisa sa pagmamahal at alaga. Di ka pumapalya. Salamat sa atensyon, panahon, at pagkakataon. Kung di dahil sa'yo, di ako mananalo sa lahat ng hamon. I love you, ate. Ikaw ang the best. Kaya ang pagmamahal ko sa'yo, laging more at hindi less. I love you, ate. Trina, Oh, bakit ka umiiyak? ikaw kasi. Sobrang thank you. Huwag kang mag-alala. Lahat ibabalik ko sa'yo sa paraang alam ko. Hindi mo kailangang gawin yan. Makita lang kitang masaya at okay ka, masaya na ako. Kontento na ako. Payakap nga. Ang drama nyo namang mag-ate. Hoy, Philip, umayos ka ha. Huwag mo sasaktan ang ate ko. Kapag yan, pinaiyak mo. Ako ang uupak sa'yo. Baka gusto mong lumipat yung Adam's apple mo dyan sa noo mo. Ang brutal mo naman. Kulang pa yun sa'yo kapag niloko mo ang ate ko. Kaya ngayon pa lang, binabalaan na kita. Nako Trina, hindi mo na kailangang gawin yon dahil ako na mismo ang gagawa ng mga sinasabi mo sa oras na lokohin niya ako. Hindi nyo magagawa sa akin yon. At bakit? Dahil wala naman ako balak lokohin ng ate mo. Maiba pala ako. Greta, sabihin mo na. Ha? Sabihin mo na. Ano yun, ate? May sasabihin kasi ang ate mo tungkol sa… Ako na. Ano na naman yun, ate? Kasi… Yan na naman tayo eh. Diretsuhin mo na. Graduate ka naman na, di ba? Sabi ko dati, pagka-graduate mo at ready ka na para maghanap ng trabaho, doon pa lang ako magbo-boyfriend. Pero dumating na kasi tong lalaking to eh. Ano naman? Okay na naman na, di ba? Kasi… Ay… Kasi Trina, ang totoo niyan, gusto na namin magpakasal ng ate mo. Kaya lang nahihiya raw siyang sabihin sa'yo. Baka raw kasi isipin mo, hinintay ka lang talaga niya makagraduate. Ang sabi ko naman sa kanya, matanda naman na siya at sa tingin ko naman papayag ka. Payag ka naman, di ba Trina? Kasi kung di ka papayag, pipilitin pa rin naman kita eh. At kung di kita mapipilit, magpapakasal pa rin kami. Ano naman? galit ka. Di magpakasal kayo. Ano ba? Okay na yun. Ngayon pa na okay na ang lahat? Okay na yun, te. Okay na. Basta siguraduhin mo lang na okay ka na dito kay Philip na to. Okay na yun. Thank you Yan ka na naman eh. Okay na ha? Okay na. Basta umayos ka, Philip, ha? Kuya mo na siya, okay lang? Yun ang sasanayin ko. Kuya Philip. O siya, kain na tayo. Salamat ulit, Rina. No problem, ate. Biglang natuldukan ang lahat sa akin. Parang biglang tumigil ang puso ko sa pagtibok. Nawala lahat ng pag-asa ko na pwede uli kaming maging ni Philip. O kung hindi man ay maging kami ay maghiwalay sila ng ate ko. At least hindi masyadong masakit kung hindi silang nagkatuluyan dahil hindi kami madalas magkikita ni Philip. Pero kabaligtaran lahat ng nangyari. Desidido na silang lumagay sa tahimik. Unti-unti ko na lang tinanggap na hindi talaga para sa akin si Philip at ang ate ko ang nakalaan para sa kanya. Isa pa ay tumanda na rin ang ate ko noong panahon na yon at panahon na rin naman para sarili naman niya ang intindihin niya. Kung dati ginawa kong abala ang sarili ko sa pag-aaral, nang magpakasal na sila ay ginawa ko ng busy ang sarili ko sa pagtatrabaho. Medyo mahirap lang makapag-move on dahil sa iisang bubong kami nakatira.
Pero wala namang ibang pwedeng gawin kundi turuan ang puso ko na magmahal ng iba. Bukod sa trabaho na pinagkakaabalahan ko, nagpaligaw din ako. Nakipag-date hanggang sa may magustuhan na rin ako. Naging boyfriend ko siya at itago na lang natin siya sa pangalang Marvin. Dahil sa kanya nakalimutan ko na nasaktan ako sa dati kong boyfriend na bayaw ko na ngayon. Masaya ako sa piling ni Marvin dahil sobra siyang mapagmahal. Dahilan para maging masaya na ako at kalimutan ang mga nagdaan. Papadudot, parang umayon ang langit sa lahat ng mga gusto naming mangyari ni ate sa buhay. Yun na siguro ang kabayaran sa lahat ng pagsisikap na ginawa namin. Matapos kaming mawala ng ina at iwan ng aming ama dahil sumakabilang bahay nga. Nakakalungkot lang minsan dahil nanghihinayang kami. Kung buhay lang sana ang nanay namin ay mapapalasap namin sa kanya ang hindi man marangyang buhay. Nakakaluwag naman kahit na papaano. Pero ganon siguro talaga. Baka kung hindi nangyari ang mga nangyari ay hindi rin kami darating ng ate ko sa mas maayos na sitwasyon. Lumipas pa ang ilang panahon. Nabalitaan namin, papadudot, na wala na rin ang tatay namin. Inatake daw ito at hindi nakaligtas. Dumalaw kami sa burol at nakipaglibing. Doon na natuldukan ang lahat. Talagang dalawa na lang kami ng kapatid ko dahil maliit lang naman ang pamilya. Nag-iisang anak ang tatay namin at ang nanay naman namin ay dalawa lang silang magkapatid sa pamilya. Hindi na rin namin alam kung nasaan ang iba naming kamag-anak. Doon ko naisip na ako na lang pala ang maiiwan na mag-isa kung sakali dahil may pamilya na si ate at si Philip ang makakasama niya sa kanyang pagtanda. Ako ay hindi ko pa alam kung si Marvin na nga ba ang inilaan ng langit para sa akin noong mga tagpong yon. Kung siya na nga ba ang aking the one, ang aking destiny, ang aking forever. Bukas na kaya tayo mag-check out. Dito na lang tayo magpalipas ng magdamag. Wala namang pasok bukas eh. Okay lang naman sa akin. Kailangan ko lang magpaalam sa ate ko na di ako uuwi. Ano ba yan? Ano ka, high school? Ano ka ba? Iisang bahay lang inuuwian namin, no? Tawag doon, respeto. Okay. Ano sasabihin mo? Sasabihin ko kasama kita, bukas na ako uuwi, ganun. Ang honest mo naman. Baka naman pati yung ginagawa natin dito sabihin mo pa. Loko! Babe, natatandaan mo pa ba nung una tayong magkita? Oo naman. Sa company outing, di ba? Pero sa totoo lang, bago ka pa lang nun sa kumpanya, tina-target na kita. May reputasyon ka nga sa opisina na kilabot ka raw ng mga newly hired na empleyado eh. Pero natigil yun nung makilala kita at maging tayo na. Ano naman ang nakita mo sa akin at bakit ako ang tinarget mo bukod sa bago ako? Yung kuko mo. Seryoso ako, babe. Ano nga? Okay. Hipokrito naman ako kung sasabihin ko sa'yo na mabait ka kasi. Siyempre hindi ko pa naman alam kung mabait ka nga. Ang ultimate reason, maganda ka kasi. Yun naman talaga ang unang napapansin ng tao hindi naman ugali. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng iba na mahal kita kasi mabait ka. Masikaso, maganito, maganyan. Bonus na lang yung mga yon. Kumbaga, una muna na magkakagusto ka bago ka mai-in love. Ganun yun. So kung di ganito ang itsura ko, di tayo magkatabi ngayon dito sa kama, no? Malamang. Pero seryoso, babe. Mahal kita. Hindi lang dahil maganda ka. Sa 9 months natin. 10 months kaya? Tingnan mo na, di mo kabisado. Next week pa naman yun eh. Ito naman oh. O sige na nga, yun nga, sa loob ng 10 months natin. O ayan ah. Alam ko sa sarili ko na mahal kita. I love you dahil alam ko na hindi ka lang basta maganda. Nararamdaman ko na mapagmahal at mabuting tao ka. At paano mo naman nasabi yan? Base sa kwento mo, sa dinanas niyo ng ate mo.
Yung sacrifice na ginawa niyo sa isa't isa. Siya ay nalagaan ka. Ikaw naman yung lalaki na gusto mo. Dati. Lalaking gusto ko, dati. Dati. Okay? Pinaubaya mo para sa happiness niya. Dahil ate ko siya and deserve niyang sumaya. Sumaya kasama ang special someone na alam kong reason kung bakit siya magiging masaya. Sana may ganyan akong kapatid. Sama kasi ng ugali ng kuya ko eh. Kapatid na ipapaubaya rin sa'yo ang babaeng gusto niya? Hindi. Yung tulad ng ate mo. Iniisip ang kapakanan ng kapatid niya. Tulad sa pag-isip niya sa future mo. Speaking of future, naisip mo na ba ang future natin? Anong ibig mong sabihin? Tayo. Ano, ganito na lang tayo? Pa-check-in, check-in? Pa-date-date, pakain-kain kung saan-saan? Outing, tawagan, chat? Ano na? Okay naman tayo ah. Oo nga, okay tayo. So ano, ganito na lang tayo? Masaya naman tayo, di ba? Masaya naman. So porket happy, okay na nga tayo sa ganito? Ano ba dapat? Wala. Trina, babe, enjoyin lang muna natin ang sitwasyon. Itong relationship natin. Mukhang masyado kang nag-e-enjoy kaya kontento ka na sa ganito. Nagigets ko tinutumbok mo, babe. Pero hindi pa ako ready to settle down. Not now. Okay na muna tayo na ganito. Okay, so happy-happy lang pala. Uwi na pala ako. Mas komportable yata akong matulog ngayon kaya kapangunan ko. Kung gusto mo magstay dito, mauna na ako. Babe naman. Mag-taxi na lang ako pa uwi. Uy, babe! Papadudot, hindi naman sa pag-iinarte. Pero kasi nasaktan ako sa mga sinabi sa akin noon ni Marvin na happy-happy lang. Sabi ko nga, kailangan ko ring isecure ang future na siguradong may makakasama ako sa pagtanda. Mahal ko si Marvin, kaya na-hurt talaga ako sa mga sagot niya sa akin. Lumabo tuloy ang pag-asa na baka siya na ang regalo sa akin na habang buhay kong ititreasure. Pero kahit na ganoon ay pinilit ko pa rin intindihin ang lahat na lumabas sa bibig niya. Noong gabing yon matapos ko siyang iwan sa hotel. Baka masyado pa ngang maaga para pag-usapan ang bagay na yon. Baka hindi pa talaga sapat ang 10 months para mapagkwentuhan namin ang future. Baka may hinahanap pa siya sa akin na hindi ko pa nagagawa sa kanya na magpapadecide sa kanya para i-discuss namin ang mga plano sa kinabukasan. Naging okay pa rin naman kami papadudot at pinilit kong huwag maapektuhan. Okay naman kasi talaga si Marvin, hindi pa nga lang siguro talaga ready. Same setup, happy lang. Kung sabagay yun naman ang mahalaga, masaya kayong dalawa. Siguro ay takot lang talaga akong mag-isa. Pwedeng baka naiinggit din ako kay ate kasi may Philip na siya. Maling mainggit pero kahit naman siguro sino naghahanap ng makakasama hanggang kumulubot ang balat, hindi ba? Sa madaling salita ay tuloy ang ligaya sa pagsasama namin ni Marvin. Ligaya na dahan-dahang nauwi sa lungkot. Saan tayo magdi-dinner? Ay teka, huwag mo munang paandarin ang kotse. Dito na lang muna tayo sa parking area. Oh, anong meron? Kamusta ang training mo kanina sa mga bagong empleyado? Well, okay naman. Same. Paulit-ulit lang naman ang sinasabi tuwing may orientation sa company. Kumusta yung batch a month ago? Ay magaling yung batch na yun. Maraming marunong dun. Madaling matuto. Tingin ko may mapopromote agad doon na team leader. Talaga? Magaling nga. Pero tingin ko, mas magaling ka. Ba syempre naman. Ako nag-train sa kanila eh. Bukod pa doon. Ha? Magaling ka talaga. Sobra. Ang galing ng mata mo. Magaling pumili. Napakagaling. Anong ibig mong sabihin? Pwede ba, Marvin? Iisang opisina ang ginagalawa natin. Magkaiba man tayo ng department, pero iisang company pa rin. Same floor pa. So di mahirap na malaman yung mga bagay na di ko sana dapat malaman. Ano na naman yan, Trina? Ang ganda ni Joy, no? Trina, please. Maganda nga pero malandi. At di lang basta malandi kasi pumayag na maging kayo kahit na alam niyang tayo.
Hindi ako makakahanap ng right word to describe her. Chismis lang yan. So chismosa siguro ako. Or should I say pakialamera? Huwag mo kasing iiwan basta-basta ang cellphone mo sa table mo. Nakalock nga, di naman nakaayos ang settings mo. Kaya pag may nag-message sa'yo, nababasa agad kahit nasa home screen pa lang. Sweet nyo! Bebe ko, hanep. Ako babe, siya, bebe. Wala lang yun. Katuwaan lang yun. Sa bagay, yun nga pala ang gusto mo, no? Yung nakakatuwa, yung masaya, yung happy lang. Trina naman, please. Sinasabi ko nga sa'yo wala lang yun. Okay, madali naman akong kausap eh. Kung wala lang yun, edi wala na lang din tayo. Ganon kasimple. Ha? Ano to, nakikipag-break ka sa akin? Hindi nakikipag dahil break na tayo bago pa man ako sumakay dito sa kotse mo. Actually, yung moment na nabasa ko yung message ni Joy, para sa akin break na tayo. Trina, makinig ka naman. Wala lang yun. No need to explain kasi it's either hindi ako maniniwala sa'yo or hindi kita pakikinggan. Bakit ba kasi nagpabiktima rin ako sa'yo? At least consistent ka sa reputation mo. Newbie killer. Doon ka na sa Joy mo, sa bago mo. Ay wait, since mahilig ka sa bago, may bago akong ibibigay sa'yo. Never ko pa ito nabigay sa'yo eh. Trina, pag-usapan natin to, please. Bago yan! Na first time kita! Goodbye! Papa Dudut, first time kong nakasampal ng isang lalaki. Pero tingin ko ay mas masakit pa rin ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Ang hapdi rin ng mata ko dahil pinipigilan kong maiyak. Napakasama ng loob ko, Papa Dudut, dahil hindi ko akalain na sa kabila ng mga ibinigay kong atensyon, panahon, pagmamahal, at kahit sarili ko ay ibinigay ko kay Marvin ay nabaliwala pa rin. Hindi ko na kinumpronta si Joy dahil ayaw ko nang lumaki pa ang gulo. Ayaw ko rin magmukhang patay na patay kay Marvin at ipaglalabang ko pa siya. Sapat na siguro na alam kong gusto lang niyang masaya kapag nasa relasyon. Walang plano sa karelasyon at talagang mahilig sa bagong mukha. Papa Dudut, hindi ko alam kung dahil ba sa hiya kung bakit nagpalipat si Marvin ng ibang site. Pabor na rin naman sa akin dahil mas makakapag-focus ako lalo sa trabaho na walang inaalala na makikita ko ang lalaking nanakit sa akin. Si Joy naman ay nag-resign, so nasabi ko na lamang na winner pa rin ako. Nakalis ako sa lalaking hindi ko deserve at umalis ang naging dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ng ex ko. At sa ganong tagpo, Papa Dudut, ay wala akong ibang tinakbuhan kundi ang ate ko. Ikinuwento ko ang lahat sa kanya. Inilabas ko ang lahat ng sama ng loob ko para akong bata na humahagulhol. Ramdam na ramdam ko naman ang mahigpit at mainit na yakap ni ate habang hinihimas ang ulo ko. Hindi man ako sinuwerte sa naging boyfriend ko ay may ate naman ako na lagi nandyan at sigurado ako na kahit ano ang mangyari ay lagi siyang handang dumamay sa akin. Papa Dudut, matapos nga naming magkahiwalay ni Marvin ay hindi na muna ako pumasok pa sa kahit na anong relasyon. May ilang mga nagpaparamdam pero hindi ko talaga ine-entertain, trabaho muna. Ine-enjoy ko muna ang buhay ng isang single matapos ang halos isang taong relationship. Okay rin naman, kaso ang single ay walang inaalala, walang nagbabawal, walang sama ng loob, walang selos, kumbaga ay chill lang. Maayos na sana ang takbo ng aming pamumuhay, Papa Dudut. Magaan at kung minsan ay sobra pa ang kinikita ko at ang pamilya ni Ate Greta. Hanggang sa mawala ng trabaho si Philip dahil nagtanggalan sa kanilang opisina at napabilang siya sa mga natanggal. Hindi naman nakapagtrabaho kaagad dahil sa pride na ayaw kumuha ng trabaho na mas mababa muna ang posisyon kumpara sa dating niyang trabaho. At dahil ako ang nakakaluwag noon, ako muna ang tumulong sa pamilya ng ate ko.
Nasabi ko na lamang na panahon ko naman para ibalik ang kung anuman ang naibigay sa akin ni Ate Greta. Hanggang isang araw ay kinausap ako ng ate ko. Trina, alam ko ayaw mo ng paligoy-ligoy na usapan. Pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Tungkol saan, ate? Kita mo naman ang sitwasyon ngayon dito sa bahay. Ayoko naman na halos lahat ng gastos dito, pati na ang gamit ng anak namin ni Philip, sa'yo ko iaasa. Sa totoo lang, nahihiya na ako eh. Ayos lang naman ah. Hanggat kaya, sige lang. Makakahanap din siguro ng bagong trabaho si Kuya Philip. Pero paano kapag natagalan? 4 na bibig tayong kumakain dito pero isa lang ang kumakayod. Ayos lang naman, ate. Kaya pa. Saka dito man lang makabawi ako sa lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi mo naman yun obligasyon eh. At saka hindi mo naman kailangan gawing responsibilidad ng pamilya natin. O sige, anong sasabihin mo sa akin? Parang ganun din eh. Dami pang pasakali. Nagbabala kasi ako mag-abroad. At least ako mas mabilis ako makakahanap ng trabaho. Ang totoo nga niyan, hindi alam ni Philip na nag-a-apply na ako sa mga agency. Pumayag naman kaya yun na umalis ka. Wala siyang magagawa, kailangan niyang pumayag. Para sa amin din naman ang gagawin ko eh, lalo na sa anak namin. Paano si Junior? Yun na nga eh, 3 years old naman na siya. Pwede nang pagsabihan, makakaintindi na, hindi na masyadong mahirap alagaan. Yun nga sanang ipapakiusap ko sa'yo. Nabantayan si Junior? Pati si Philip. Kapag natuloy sana ako na mag-abroad, ikaw na muna sanang bahala sa mag-ama ko, pwede ba? Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin yan, ate. Isang bubong lang ang inuuwian natin. At ako mismo ang uumbag dyan sa asawa mo sa oras na may mabalitaan ako na di okay. Tungkol naman kay Junior, wala kang dapat alalahanin dahil malapit naman sa akin yung bata. Ang problema lang natin kung paano kukumbinsin yung asawa mo na payagan kang umalis. Saka ko na yun po problemahin. Ang mahalaga okay sa'yo. Para kahit malayo ako, panatag naman ang loob ko na okay ang mag-ama ko. Trina, may naririnig ako na malapit na babae kay Philip. Ikaw na bahalang rumesbak para sa akin ha. Sagot ko na yun, ate. Sigurado ka na ba? Kaya pa naman ang kinikita kong gastos dito sa bahay eh. Nakapagdesisyon na ako. Itutuloy ko na to. Sige, naiintindihan ko naman eh. Mukhang seryosong usapan ah. Philip, May tumawag pala kanina. Agency daw, hinahanap ka. Ano yun? anong sabi? Pinapupunta ka bukas ng umaga at dalhin mo raw yung nasa checklist na binigay sa'yo. Ano nga yun? Trina, ito na yun. Ang alin? Greta, mukhang may di ako alam ah. Huwag ka magagalit, Philip. Pero di ba nag-usap na tayo tungkol sa plano ko? Itutuloy mo pa rin pala? Aalis ka? Kailangan eh. Paano kami ng anak mo? Ayoko manghimasok sa inyo ha. Pero Kuya Philip, para sa inyo rin tong gagawin ni ate. Bawas pride at ego muna sana tayo. Hindi ko alam. Mag-usap na lang ulit tayo mamaya, Greta. Yosin lang ako sa labas. Philip! Mamaya na tayo mag-usap. Trina! Tutulungan kita ate. Pride lang yun. Madadaan yan sa usapan. Nag-decide na mag-ibang bansa ang ate ko at ibinili niya muna sa akin ang bayaw ko at pamangking ko. Lalo na si Philip dahil may bisyo pala ang lalaking yon na pambababae. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na swerte pa pala ako dahil hindi siya ang nakatuluyan ko. Dahil kung naging kami nga ni Philip ay siguradong lagi akong nasasaktan dahil selosa nga ako. Malalaman ko pang may kahati ako sa kanya. Hindi madali ang ibinigay na obligasyon ni ate sa akin dahil para akong magbabantay ng isang kriminal na kahit na anong oras ay pwedeng tumakas at muling gumawa ng kasalanan. Talagang may dahilan ng lahat. Yun na lang ang nasabi ko sa sarili ko noong mga panahon na yon. Napasaya ko ang ate ko dahil naghiwalay kami ni Philip at naging sila. Swerte ko dahil
Kung ako ang nakatuluyan ni Philip, malamang sa malamang ay sa hiwalayan mauuwi ang lahat dahil hindi ko kayang makisama sa isang lalaki na hindi kontento sa isang babae. At kung naging kami ni Philip ay hindi ko matatagpuan si Marvin na tumulong sa akin para maging positibo sa buhay kahit pa sinaktan niya ako. Talagang hindi natin alam ang mga mangyayari hanggat wala tayo sa panahon kung saan ay pwedeng maganap ang napakaraming bagay. Kanya-kanyang swerte lang siguro talaga, Papa Dudut. Ang mahalaga sa akin noong mga panahon na yon ay tulungan ang ate ko sa paraang alam ko at imulat ang mata ni Philip na bayaw ko na wala siyang karapatan na lokohin at saktan ng nag-iisang ate ko na tumayong ama, ina at kapatid sa akin at hindi ako pinabayaan ng maraming taon. Natuloy na nga sa ibang bansa ang ate ko. 2 taon ang naging kontrata niya bilang caregiver. Sinugalan niya ang trabaho kahit mahirap dahil kahit ano ang gawin niya ay hindi niya kikitain sa Pilipinas ang perang kikitain niya sa ibang bansa. Samantalang ako ay kumuha ako ng yaya na ako ang nagbabayad. Para kapag pumasok ako sa trabaho, may magbabantay para sa akin sa pamangkin ko. Tulong ko na rin yon sa ate ko para makabawas na rin sa intindihin niya at iba pang mga gastusin at para makapag-ipon din siya at hindi na uli umalis pa ng bansa. Samantalang si Philip naman ay nawili na yata sa pagiging tambay at nakontento na lamang sa patingin-tingin sa anak niya kapag nasa bahay na madalas naman na nasa layasan. Papadudot, madalas kaming magtalo ni Philip dahil naaawa ako sa ate ko dahil parang naghihintay na lamang siya ng sustento sa ate ko. Pakiramdam niya ay pensyonado siya na hindi na kailangan pang magtrabaho. Hindi pwedeng lumipas ang araw na hindi ko napagsasalitaan si Philip. Pero kahit na ganoon ang ginagawa niya, kahit minsan ay hindi ako nagkwento sa ate ko dahil ayaw ko ring mag-alala at mamroblema ang kapatid ko. Hanggang sa isang gabi. Trina, nagpadala na ba ang ate mo? Oo, bakit? Hihingi ka na naman? Ikaw kung makapagsalita ka, akala mo naman nagwawaldas lang ako ng pera sa mga walang kwentang bagay eh. Bakit, hindi ba? Naku Philip, wag ko lang mabalitaan na totoo na may iba kang babae. Daig mo pa ang ate mo ah. Siya wala dito. Wala siyang alam at wala siyang nakikita. Eh ako, lahat malinaw sa akin. Ano ba yan? Ginagawa mo para sa ate mo o personal mong kagustuhan? Nagseselos ka no? Ano? Nagseselos ka. Philip, simula nung maghiwalay tayo kinalimutan na kita. Lalo pa na naging mag-asawa kayo ng ate ko. Saka Philip, 4 years old na ang anak niyo, pwede ba? Huwag ka na magpaka-ipokrita. Tayo lang naman dalawa dito sa bahay eh. Kung tutusin nga, pwede maging tayo habang wala ang ate mo eh. Tigilan mo ako, Philip. Eh bakit di ka makatingin ng diretso sa akin? Sige nga, titigan mo ako sa mga mata ko at sabihin mo sa akin na wala ka nararamdaman sa akin. Ano? Tama na, Philip. Please lang. O ano, di mo masabi no? Tama na. Kasi hanggang ngayon may nararamdaman ka pa rin sa akin kahit halos 4 na taon na kaming kasal ng ate mo. Kaya nga siguro wala ka nagtatagal na BF eh, dahil di ka pa makapag-move on. Huwag mo nang itago. Halata naman. Tama na sabi eh. Hindi mo ko kailangan sampalin para pagtakpan na nararamdaman mo sa akin. Magpakatotoo ka! Oo na. Oo. May nararamdaman pa rin ako sa'yo pero dahil sa mahal ko ang ate ko at malaki ang utang na loob ko sa kanya, tinanggap ko na maging bayaw kita. Akala mo ba madali na nakikita ko kayong masayang namumuhay na mag-asawa? Akala mo ba simple ang sitwasyon na araw-araw kitang nakikita dito? Na sana ako ang nasa sitwasyon ng ate ko. Pero lahat yun tinitiis ko dahil malaki ang utang na loob ko sa ate ko at gusto ko namang makabawi sa kanya. At alam ko na nung naging kayo, naging masaya siya. O ano? Masaya ka na? Ha? Masaya ka nang malaman na hirap na ako sa sitwasyon natin dito sa loob ng bahay. Anong
marinig na mahal pa rin kita. Na may gusto pa rin ako sa'yo. Oo, may gusto pa rin ako sa'yo at mahal pa rin kita. Yun ang totoo. Pero hanggang doon na lang yon. Kaya please lang. Tama na, Philip. Trina, Tama na, pwede ba? ako rin naman, may nararamdaman pa rin sa'yo. Totoo. Kaya nababalitaan mo ko ng bababae para malipat ang atensyon ko sa iba. Para di rin kayo magkaproblema magkapatid. Yun ang totoo. Pero kung ako ang bibigyan ng pagkakataon, mas ikaw ang pipiliin ko. Na maging kabit? Na makasama sa panloloko sa ate ko? Philip, please. Mahal ko ang ate ko at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Walang makakaalam. Pagbigyan natin kung anong nararamdaman natin sa isa't isa. Kahit sandali lang. Wag, Philip. Wag. Trina, Philip, wag. Isipin na lang natin ang anak mo na pamangkin ko. At ang asawa mo na kapatid ko naman. walang makakaalam. Mali ito. Minsan magkamali naman tayo. Papa Dudut, hindi ko maintindihan kung ano ba ang pumasok sa utak ko noong mga panahong yon. Basta ang alam ko, biglang bumalik lahat ng nararamdaman ko kay Philip. Dala na rin siguro ng lungkot na nararamdaman ko noon dahil saktong noong mismong gabi na nagkaroon kami ng komprontasyon. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas matapos magparamdam muli ni Marvin. Umuling uli ng chance at nagsosorry pero tinanggihan ko. Nakalimot ako na bayaw ko si Philip at asawa niya ang ate ko. Bigla akong natalo ng emosyon at nagpadala sa nararamdaman ko. Naisip ko din na niloloko ko lang pala ang sarili ko noong mga panahon na akala ko ay wala na akong nararamdaman pa para kay Philip. Nanaig lang pala ang pakiramdam ng isang kapatid sa akin kaya inakala ko nakapag-move on na ako. Pero hindi pa pala. Mahal ko pa pala si Philip at siya pa rin ang gusto ko. Naging mas matapang lang siguro ako sa pag-amin dahil alam kong wala ang ate ko na pwedeng makakita ng ginawa namin ng asawa niya na bayaw ko naman. Papadudod sa parting ito ng kwento ko, alam kong marami na ang humuhusga sa aking pagkatao. Marami na rin ang nagtataas ng kilay at sinasabing napakasama kong babae at wala akong kwentang kapatid. Siguro ay tatanggapin ko na lamang ang mga komento na yon dahil totoo naman. Maling-mali ang ginawa namin ni Philip at maling-mali na nagsalo kami papadudod sa maling sitwasyon, sa maling relasyon. Oo, naglalaro kami ng apoy na ang maaaring mapaso ay hindi lang kaming dalawa kundi pati na rin si ate ko na buong buo ang tiwala sa akin. May nangyayari sa amin, papadudot. Hindi lang isang beses, maraming ulit yon. Yun na rin papadudot ang naging dahilan para mag-decide akong paalisin na ang aming kasambahay para wala nang makakita pa sa kung anumang maling ginagawa namin ni Philip. Bata pa naman ang pamangkin ko noon at alam kong hindi niya pa alam ang nangyayari kaya wala akong dapat na isipin. Sandali kong nalimutan ang mga sakripisyong ginawa sa akin ng ate ko. May mga panahong nakokonsensya ako pero kinain ako ng sitwasyon ko sa piling ni Philip. Namuhay kaming parang mag-asawa na. Masaya ako pero lahat ng yon ay nakaw at panandalian lamang. Hanggang isang pangyayari ang hindi ko inaasahan na dumating sa amin ni Philip. Philip, mag-usap tayo. Tungkol saan? Sa atin. Anong tungkol sa atin? May hinihintay ka pa na masigit pa sa nangyayari ngayon? Forever. Alam mong pansamantala lang naman ang lahat ng to, di ba? Habang wala ang ate mo dito. Alam ko yun. Nahiram lang lahat ng sandali na magkasama tayo. Lahat ng ginagawa natin pansamantala lang.
Alam ko rin na may hangganan ng kalokohan na ginagawa natin. Ang panloloko natin sa ate ko na asawa mo. Yun naman pala eh. Malinaw naman na pala ang lahat. Ano pa? Lahat naman na nangyayari ayon sa napag-usapan natin at plano ah. Mali ka. Anong mali? Dahil di lahat sumasakto sa kung anong napag-usapan at plano natin. Pwede ba, Trina? Malinaw na pagdating ng ate mo, balik tayo sa dating gawi. Bayaw mo ko at hipag kita. Parang wala nangyari. Kung gusto mong gawin ang ginagawa natin sa loob ng kwarto, sumimple na lang tayo na wala ang ate mo dito. Tapos! Buntis ako! Ano? Bingi ka ba? Buntis ako! Buntis ako! Buntis ako! Ngayon narinig mo na naman siguro. Alam kong wala to sa plano natin pero nandito na. Paano na ngayon to? Huwag mo kang biruin ng ganyan dahil di nakakatawa. Problema yan, Trina. Malaking problema yan. Talagang problema. At di kita bibiruin ng ganito dahil alam ko na kung joke to. Ito ang pinakamasamang joke. Buntis ako. Oh, tingnan mo tong pregnancy test. 2 ang linya, ang ibig sabihin positive. 1 buwan na akong delayed at 1 buwan na rin akong buntis. Paano na? Aba, tulungan mo akong mag-isip dahil 2 naman tayong nasa kama nung ginawa natin to at hindi ako nagsolo. Wala akong maisip na paraan maliban sa… Hindi. Hindi pwede ang iniisip mo. Itutuloy ko to at wag mo nang ituloy ang sasabihin mo dahil di ko yung gagawin. Oo nga at kasalanan na pumayag ako magkarelasyon sa'yo habang wala ang ate ko pero di ako mamamatay tao. Eh paano? Mag-isip ka, mag-iisip din ako. 8 months pa bago to lumabas. Sakto sa panahon ng pag-uwi ni ate dito sa Pilipinas. Baka kapag nandito na siya, kabuanan ko na. Sa akin ba talaga yan? Pumayag ako magkulong tayo sa kwarto pero wag mong isipin na pumapayag ako may ibang kalaro habang kasama ang unan at kumot. Pwedeng marupok ako pero di ako kalad ka rin. Mag-iisip ako ng paraan. Dapat lang. Gamitin mo yung ulo na nasa ibabaw ng balikat mo at hindi yung nakatago sa loob ng shorts mo. Nabuntis ako at alam kong si Philip ang ama dahil siya lang naman ang gumagalaw sa akin. Isinuko ko ang sarili ko sa kanya dahil na rin siguro sa alam ko, sa loob ko na mahal ko talaga siya. Nagkataon nga lang na kahit na ano pa ang gawin ko o gawin namin ay di na pwede pang mangyari ang gusto kong mangyari. Ang maging akin siya. Nang malaman ko na may laman na ang tiyan ko ay doon pumasok ang lahat sa isipan ko. Doon ko naisip lahat ng pagkakamali ko. Gabi-gabi akong umiiyak at halos hindi na ako makatulog pa. Naapektuhan na rin ang trabaho ko kaya napadalas ang pag-absent ko sa opisina. Nagsimula na rin akong makonsensya. Nakaramdam na rin ako ng hiya at galit sa sarili ko. Hindi ko inakala na magagawa ko sa ate ko ang panlulokong yon. Ilang buwan pa ang lumipas at parang hinihila na ng oras ang panahon. Habang lumalaki ang tiyan ko, papalapit naman ang papalapit ang araw ng pag-uwi ni Ate Greta sa Pilipinas. Yun ang tagpong hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa kanya. Yon ang tagpong hindi ko alam kung paano ko haharapin ang taong halos ibinigay na ang buhay para sa akin. Pero nangyari na ang pagkakamali. Nakagawa na kami ng kasalanan. Si Philip naman ay wala akong tibay na aasahan. Isa pa, ayaw ko namang masira ang kanilang pamilya lalo na ang buhay ng pamangking ko. At dumating na nga ang araw na kinakatakutan namin ni Philip, lalo na ako. Ang pagdating ni Ate Greta. Philip! Trina! Trina! Philip! Trina! Greta! Wow! Surprise na surprise ka! Ah. Sabi ko na nga ba maghugulat ka eh. Bakit di ka man na nagpasabi na ngayon ang dating mo? Akala ko next week pa. Eh di hindi ka na sorpresa. Payakap nga. Tsaka pakis. Na-miss kita. Si Junior. Tulog. Sa kwarto. Eh, bakit parang ayaw mo ko papasukin? Tara. Pasok. Akin na yung mga gamit mo. Trina! Ate,
Nasurpresa ka din, no? Kumusta? Kunin ko lang yung iba mo pang gamit sa labas ha. Kumusta ka, Trina? Oh, buntis ka? Oo, ate. Lumobo bigla. May asawa ka na? Parang wala ka namang nakwento. Wala, ate. Paano nangyari? Bakit hindi ka kasi nagkukwento? Ayoko rin naman kasi na mag-alala ka at mag-isip pa. Sino nakabuntis sa'yo? Ha? Eto na yung gamit mo. May naiwan pa doon. Marami pala. Pati ikaw, Philip, hindi mo man lang nabanggit na buntis tong si Trina? Ano, Trina? Sinong ama niyan? Kasi, ate. Ha? Kasi ayaw din niya magkwento eh. Kasama ko sa trabaho, ate. Tinakbuhan ako eh. Nung malaman na buntis ako, bigla na lang di nagpakita. Ewan ko ba, may mga lalaki yatang magaling lang sa salita pero wala namang ibubuga. Hanapin natin, ipaalam natin sa pamilya niya yung nangyari. Wag na, ate. Ayos lang. Nandito na to eh. Anak ko rin naman to. Bubuhayin ko sa abot ng makakaya ko. Saka di ko naman talaga gusto yun. Nagkabiglaan lang. Okay na to, te. Remembrance niya sa akin. Okay lang ako. Kaya ko to. Philip, ano sa tingin mo pwedeng gawin para mapanagot yung nakabuntis kay Trina? Ha? Naku, kinukulit ko rin yan. Wag na raw. Di sana noon ko pa ginawa. Ayaw niya eh. Saka ate, may pamilya eh. Hayaan mo na, kasalanan ko rin naman. Alam ko namang may sabit. Nagpasabit pa ako. Okay lang. Ate, namiss kita. Sorry ha. Saan? Kasi naging marupok ako eh. Tingnan mo. Lalaki ang anak ko na walang ama. Nandito naman kami ng Kuya Philip mo eh. Tutulungan ka namin. Di ba, Philip? Ha? Oo! Oo naman! Ate, mahal na mahal kita. Ano ba yan? Kararating ko lang iyakan na. Basta ang mahalaga, bubuhayin natin ang batang yan at may kalaro na si Junior. Tahan na. Magiging okay rin ang lahat. Ngayon na nandito na ako na uli ang bahala sa'yo. Maiba ako. Good boy ba tong kuya mo habang wala ako? Naman! Bantay sarado ako dyan kay Trina. Daig pa ang pulis at gwardya. Bantay sarado ka nga, hindi mo naman binantayan ng kapatid ko. O siya basta, may bagong darating na miyembro ng pamilya kaya dapat lahat tayo masaya! Papadudot inako ko ang lahat. Ako na ang nag-isip ng dahilan at swerte ni Philip dahil para kaming tinda sa palengke ng ate ko na pinakyaw niya. Swerte siya dahil isa lang ang pinanagutan niya kahit dalawa sana kaming may obligasyon siya. Pero ayos na rin yon na ako ang nagsakripisyo sa pagkakamali at kasalanan naming dalawa yon. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ng ate ko lalo na at kung ako ang magiging dahilan nun. Pinalabas ko na lamang na nabuntis ako at tinakbuhan. Pinaniwalaan yon ni Ate Greta at napakasama ng loob ko. Pero wala akong karapatan dahil ang lahat ay nagsimula sa mali. Mali na nakipaghiwalay ako kay Philip kahit pa mahal na mahal ko siya noon. Mali na naging marupok ako at nagpatalo sa nararamdaman ko. Mali na hindi ko inisip na ang lalaking minsan kong nakasama sa kama ay asawa ng ate ko. Mali na lalaki ang anak ko na walang kinikilalang ama. Kung merong mang tama, yon ay tinuloy ko ang ipinagbubuntis ko, ang anak namin ni Philip. Naawa ko sa ate ko dahil wala siyang alam na habang nagpapakahirap siya ay niloloko namin siya. Naawa ko kay Philip dahil isa siyang lalaki na hindi ginamit ang pagkalalaki niya. At naawa ako sa sarili ko dahil lang hina ko.
Hindi ko na ipaglaban ang nararamdaman ko at noong ipinaglalaban ko ay sa maling paraang ko nagawa. Lahat ng nangyari sa amin ni Philip ay para lang laro na may katapusan. Parang karera na may finish line. At ang lahat ng nangyari sa amin ay pawang hiram lang na panahon at pagkakataon. Sa ate ko ay hindi man lang ako nakahingi ng sorry. Kahit na hindi niya alam na ako itong sumulat sa inyo, ate, salamat sa lahat at sorry. Sa anak ko, papalakihin kita sa abot ng aking makakaya. Nakakatawa na nakakaiyak. Ang bayaw ko ang ama ng anak ko at ang anak ko ay kapatid sa ama ng pamangking ko. Ang gulo. Sana'y dumating din ang araw na umayos ang lahat sa buhay ko sa kabila ng lahat ng pagkakamaling nangyari sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut, at maraming salamat. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Trina. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Forever.